Hello, Coffee Fam! It's Coffee Basic Learning. Ngayon, pag-uusapan natin yung very basic lang about caffeine. As a barista, or kahit coffee enthusiast ka, napaka-importante na dapat alam natin kung ano ba talaga ang caffeine. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko muna sanang magbahagi sa inyo ng isang faith reminder or kaya Bible reflection. Okay lang? Minsan, hinahanap natin ang peace sa ibang bagay. Sa pahinga, sa tao, sa achievements. Pero, minsan napapatanong tayo, bakit parang may kulang pa? Siguro kasi ang kaluluwa natin ay hindi lang pahinga ang kailangan, kundi katotohanan. At makikita mo yan sa salita ng Diyos. Kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi ka lang nagbabasa ng libro. Hinahayaan mong magsalita ang Diyos sa buhay mo. Sa gitna ng confusion, may wisdom. Sa gitna ng takot, may comfort. Sa gitna ng pagod, may pag-asa. Baka kasi yung sagot na hinihintay mo, nasa pahina na ng Bible mo. Kaya kahit isang verse lang today, buksan mo, basahin mo, pagnilayan mo. Kasi minsan, isang salita lang mula sa Diyos, kayang-kayang baguhin ang araw mo at buong buhay mo. Kaya naman, Coffee Fam, I encourage you to read your Bible. Isipin mo na lang, ang Bible ay ang Panginoon. Naghihintay lang siya na lumapit ka o lumapit tayo para kausapin mo siya. Diba? Amen. Okay, back to our topic about caffeine. Ang caffeine ay isang natural compounds na matatagpuan sa coffee beans, tea leaves, cacao, marami pang iba actually. Sa kape, ito ay bahagi ng seed ng coffee cherry. At ito ang responsible sa stimulating effect ng bawat cup. From a brewing perspective, ang caffeine ay water-soluble. Ibig sabihin, madaling ma-extract sa tubig habang nagbubrew tayo. Kaya kahit anong method, espresso man, pour over, or immersion, lagi itong present sa cup mo. Alam mo yung tipong nagbubuhos ka pa lang ng hot water, yung bloom or yung initial pour, nag-e-extract na agad ang caffeine nun. Pagdating naman sa katawan, ang caffeine ay isang central nervous system stimulant. Binablock nito ang adenosine receptors. Kaya nababawasan ang pakiramdam ng pagod at tumataas sa alertness at focus. By the way, Coffee Fan, hindi lang roast level ang basihan ng caffeine content. Halimbawa, ang light roast ay kadalasan may slightly higher caffeine by density. Habang ang dark roast naman ay mas mababa ng konti dahil sa roasting process. At pagdating naman sa brewing, mas matagal na contact time, mas maraming extraction. Pero, hindi ibig sabihin na sobrang taas agad ng caffeine. Kasi, mabilis din itong na-extract early in the brew. Basta tandaan ninyo, hindi porket longer brew, much stronger caffeine agad or mas nadadagdagan ang caffeine nito. Kundi, kapag mas longer brew, more extraction of other flavors ang mas nakukuha. Bilang barista, mahalagang tandaan na ang caffeine ay hindi lang basta pampagising. Isa itong bahagi ng science na nagbibigay buhay sa bawat tasa ng kape. So, ayun naman ang simpleng paliwanag about caffeine. At sana kahit paano ay may nakuha din tayong basic idea. And kung gusto nyong malaman ang mga caffeine content ng mga coffee drink na iniinom ninyo, maraming reference na pwede nyong i-check para mas guided kayo. Okay? Please share this video para sa iba nating coffee fam. Kasi nga, di ba? Sharing is caring. Follow for more coffee learnings and this is our online barista. God bless us all.